Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-103, 103rd day ng ating share ng devotion video. And ayan, medyo sorry po, late ako nakagawa ngayon ng video dahil inintay ko pang matapos yung ginawa ng mga amo ko na party, and ayan, kaya medyo past 10 na tayo nakapagpahinga. But anyway, salamat sa Diyos sa ating kalakasan, sa ating buhay at hininga, kaya tayo ay meron pa ring oras para makapaggawa ng daily devotion natin na ito kahit natapos na natin ang ating buong mga trabaho. So, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat at manalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, na sinamahan nyo kami, Panginoon, at alam namin lagi namin kayong kasama, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sa gagawin namin pag-aaral o pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, ay alam namin ipinagkaloob nyo na ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang aming lubos na maunawaan at maipaliwanag sa mga taong makikinig, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. We are ready, Lord God, for a great revelation, Panginoon, at tanging kayo ang maitaas sa aming pagbubuli-buli na inyong mga salita na ito, Panginoon. We pray also, Lord God, para po sa kaliwanagan ng isip ng bawat mga tao, Panginoon, na makikinig ng inyong salita, Panginoon. Nawa ito'y magrema sa kanilang puso, isip at kaluluwa, Panginoon. At kung kinakailangan ng pagbabago, Panginoon, sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso at damdamin, Panginoon, ay kayo pong humipo sa kanila, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, patuloy ang aming pasasalamat na walang hanggan sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. At ang aming pagpapasalamat sa banal na Espiritu na siyang kasakasama namin, Panginoon, at nag-i-intercede, Panginoon, upang ang aming mga gagawin, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang sa inyong paningin, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, maluwalhati, Panginoon, at maitaas, Panginoon, at hindi ang aming sarili, Panginoon, sapagkat wala kaming kakayahan kung hindi kami nakadikit o nakakapit sa inyo, Panginoon. Kayo ang mapapurihan, maitaas at maluklok sa pinakamataas, at ang inyong lingkod, Panginoon, ay sa pinakamababa lamang. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 19:25. Sabi dito, Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sabi siguro ng mga taong nakapakinig na yung isang ginto noong hindi pinagyaman o pinatubo ang salaping ginto na ibinigay sa kanya ng Diyos, ay ibibigay pa doon sa tumubo ng 10, di ba? So message, sinabi daw ng iba sa kanilang Panginoon na mayroon na daw 10 gintong salapi ang sinasabing bigyan pa. Application, dito ay maaaring sabihin ng iba na parang unfair yata o hindi patas ang Panginoon na iyon. Subalit ganoon talaga. Sa masipag, lalo na sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Diyos at magandang balita, mas bibigyan pa niya dahil natutuwa siya sa ginagawa nito. Mapapansin ninyo na kapag ikaw ay biniyayaan ng yaman, talento o karunungan at nagagamit mo ito para maraming makakilala at magpasalamat sa Diyos, may mga dumarating sa iyo na hindi inaasahang pagpapala. Marahil iyon ay binawi ng Diyos sa gaya nito na hindi ginamit sa mabuti, kaya ikaw na masipag ang napili na gumamit noon. Kapag sa bawat araw ay natutuwa sa iyo ang Diyos, hindi ka mawawalan ng ipinapagpasalamat sa Diyos, kaya mas lalong ibubuhos ang rumaragasang pagpapala. Kapag ito ay nangyari na at naranasan mo na, mas lalong magiging higit pa ang pasasalamat mo sa Diyos. Di dapat kainggitan ng iba ang pagpapala ng iba, kundi makisaya sa kapwa natin. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun na nga, di ba? Makikita natin na pwedeng naninibugho or pwede na rin sabihin na naiinggit dahil nakikita or sinisitaan ng iba na bakit doon pa sa tumubo ng may 10 pagyaman o pagtubo yung ibinigay na isang pirasong pilak na kinuha doon sa masamang alipin, di ba? Pero ganyan talaga kasi ang ating Panginoong Diyos. Kung lahat tayong tao binigyan ng Panginoong Diyos ng iba't ibang kakayahan at talento. So, may mga tao na
ginagamit nila, na papatubo nila, pero may iba din na pinapagpasawalang bahala nila. So, syempre, ang ating Panginoong Diyos, siya ngayon may karapatang magbigay, siya din yung may karapatang bumawi, kagaya ng topic natin or lesson kahapon. At kapag binawian niya na yung mga tatamad-tamad or mga naging masama at hindi ginamit sa mabuti o maayos, yung pinagkaloob niya, ibibigay niya yun dun sa nakikita niya na tumutubo or dumadami, di ba? Nang sa gayon ay mas lalo pang dumami ng dumami ng dumami ng dumami ang pagpapala nito. Actually, meron ngang Bible verses na kung saan, kung alam nyo or nabasa nyo na, is sabi na ang mangyayari daw, yung mga mayayaman, ano ba, mga amo natin, di ba? Sila ay laging nag-iipon ng pera, di ba? Pero syempre, dahil hindi nila kilala ang ating Panginoong Diyos, or wala silang matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ang mangyayari daw, ang mga iniipon ng mga mayayaman ay mapupunta sa mga lingkod ng Diyos na naglilingkod ng tapat at hanggang sa huli sa ating Panginoong Diyos, di ba? Parang sasabihin ng iba na, ay, bakit ganun? Hindi naman siya naghirap bilang, halimbawa, kunyari, tayo, hindi naman tayo mayaman, di ba? Pero ang gagawin ng Diyos is i-reverse niya yung pangyayari na kung saan kukunin niya, ano ba, hindi natin masasabi kung ano mangyayari, di ba? Kukunin niya dun sa mayayaman na mga nag-ipon yung mga pera o salapi at pagkatapos ay ibibigay doon sa hindi mayaman na naglilingkod sa kanya, di ba? So, ganun sa buhay natin. Minsan magugulat ka or ma-amaze ka na, Lord, di ba kapag nanalangin tayo, ba, alam ng Diyos, ano ba, Lord, wala na po akong ganitong pera, ganyan, or wala po akong ganitong kakayahan. Pero dahil pinapanalangin ko po sa inyo, Panginoon, na ipagkaloob nyo sa akin or bigyan nyo ako. Tapos, magugulat ka na lang, di ba? Bigla-bigla, ibibigay na lang sa'yo ng Diyos sa hindi mo inaasahang pangyayari, di ba? Kaya, kung kahit wala pa man sa'yo, yun nga yung sinasabing declaration, declare it. And ipangusap mo lang or ipahayag mo is parang ina-attract mo siya talaga para mangyari sa'yo, di ba? So, ganun ang ating Panginoong Diyos sa atin na hindi mo man inaasahan, pero siya ang gagawa ng paraan para ito ay mapunta sa'yo. Na kung saan, di ba, wala imposible na yung mayaman, yung kanyang kayamanan ay posible niyang ibigay sa'yo na mahirap, pero ikaw ay lingkod ng Diyos at nais mo na maibahagi sa mas marami yung iniipon na ganun ng mga mayayaman, di ba? So, wag lang tayong mawawala ng pag-asa dahil hindi matatapos ang ating buhay na hindi natin nakakamit ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na ating pinanghahawakan. So, sa buhay natin ito, di ba? Sabi nga, maiksi lang ang buhay natin dito. Kahit mabuhay tayo ng panghabang buhay, hindi natin kayang mabatid ang kalooban at ang kaisipan na ating Panginoong Diyos kasi siya ang pinakamataas sa atin, siya ang pinakamakapangyarihan at siya ang pinakadakila. Ang kinakailangan lang natin gawin kung ano yung pinagkaloob sa atin is pagyamanin natin at wag nating sasayangin, di ba? Dahil bawat isa sa atin binigyan ng iba't ibang kagalingan. Halimbawa, gayon ko na lang example ng aking sarili para wala naman na tayong ibang ma-offend or what or something, di ba? So ako, mahilig akong magsulat ever since bata pa ako. Tagasulat sa blackboard, lesson plan, mga notebook o ano ng mga teacher or mga co-student or kaklase ko, di ba? So masipag talaga akong magsulat. So siguro, yun yung isa sa gift na binigay sa akin ni God. So, ang ginagawa ko, nagde-devotion tayo ng written. At the same time, ay ipinapahayag ito ng ating mga bibig sa pamamagitan ng ganito, sharing ng devotion, di ba? And, ayan, binigyan din tayo ni Lord ng talent ng pagiging tambourine dancer or kaya mag-interpretative dance or gumawa ng mga theater performance like mga drama, iba't iba pa. Yan. So, ang ginagawa din natin, hindi lang natin sinasarili yung karunungan, talento na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bagkus ay tinuturo din natin to o binabahagi natin sa iba, di ba? Na para sila din sa gayon ay maituro din nila ito sa iba o sa mga magiging bago pa na darating or makakasalamuhan nila, di ba? So, ganun lang yun. Kung sakali man na mas magalingan tayo ng iba, diba? Wag nating kakaingitan parang kagaya dito sasabihin, bakit po naman ganun, Panginoon, ay may 10 na nga siya. Tapos bibigyan niyo pa siya ng isa na kinuha niyo dun sa sa masamang alipin, di naging 11 na yung sa kanya, diba? Pero sabi nga, ang Diyos hindi titigil pagbibigay ng
pagpapala dun sa nakikita niya na nagbubunga o tumutubo yung pinagkakaloob niya, 'di ba? So sabi nga, if anyone lacks wisdom, kung wala kang karunungan, ipanalangin mo sa Diyos na bigyan ka ng karunungan. Kung ikaw ay walang lakas ng loob, ipanalangin mo sa Diyos na bigyan ka ng lakas ng loob. Kung ikaw ay walang pera, ipanalangin mo sa Diyos na ikaw ay bigyan ng maraming pera o ng sapat na pera o ng kahit anong gusto mong hilingin na pera, 'di ba? Pero syempre, alam ng Diyos kung hanggang saan lang yung limitation na pwede niyang ibigay o ipagkaloob sa'yo kasi anything na sobra ay masama, 'di ba? Maaari ka ng maging masama kapag ka sobrang nagkaroon ka ng bagay na sobra-sobra. Sabi nga, maging kontento tayo kung ano yung meron tayo and kung ano yung meron tayo is yun yung gagamitin natin para tumubo ang kaharian ng ating Panginoong Diyos, diba? At kapag ang Lord ay natuwa sa iyo at dinagdagan na naman, gamitin mo pa rin para maibahagi pa rin sa iyo. Basta tanim ka lang ng tanim, bigay ka lang ng bigay, lalo ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos at pasasaan din ba at tutubo din ang lahat ng ginagawa nating effort. So, hanggang dyan na lamang po ang ating share na devotion video at bukas po ulit dahil kailangan na po magpahinga ng inyong lingkod. So, let us all close into our prayer. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli, Panginoon, sapagkat dito ay maiintindihan namin, Panginoon, na hindi kami dapat mainggit, hindi kami dapat manibugho o sitahin ng aming kapwa kung ito man ay pinagpapala niyo, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang inyong plano para sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sumusunod sa inyo ay napakaganda, Panginoon. Wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig, at wala pang nakaka-imagine sa kanilang isip, Panginoon, ng mga bagay na ipinagkaloob nyo sa mga mananatiling tapat na naglilingkod sa inyo hanggang huli, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang pangangailangan ng aming kapwa, Panginoon, na kayo ang nakababatid ng puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Either it's financial, physically, Panginoon, about their health, Panginoon, ano man sakit o karamdaman, Panginoon, that is nagpapahirap sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin, ibibigay ninyo ang healing at kagalingan sa bawat isa, kagaya ng sabi sa inyong salita, but that by the stripes and wounds of Jesus, we are healed, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang aming spiritual life, Panginoon, mas lalo nyo pang patibayin, Panginoon, upang lalong higit, Panginoon, ay magkaroon kami ng boldness, Panginoon, or lakas ng loob, Panginoon, na maipahayag ang inyong salita sa bawat makikilala namin, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ang aming socially na pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay at mga kakilala, Panginoon, ay naway maging harmonious, Panginoon, at maayos, Panginoon. Nang sa gayon, kung may mga kakilala pa kami, mag-anak o mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, ay kami ang maging daan for them to have salvation, Panginoon. Kayo po ang aming pinapapurihan at dinadakila, Panginoon, at alam po namin na pagkakalooban niyo pa kami na mahabang buhay ng karunungan at lahat ng mga kakailanganin namin para maipahayag ang inyong ebanghelyo dito sa mundo hanggang sa muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesus. Kaya muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good day po sa atin lahat and God bless. Kaya ako na rin matulog, naghihikam na rin ako. Bye!